ang handaan sa ika-60 na kaarawan ng biyenan, pero pinilit akong kumain sa kusina. Inilayo ko ang layang pera, mas mainam pang idonasyon ito sa mahihirap. Magandang araw sa inyong lahat. Pakikinig natin ngayon ang kwento ng handaan sa ika-60 na kaarawan ng biyenan, pero pinilit akong kumain sa kusina. Inilayo ko ang lahat ng supplementary card. Ang pera ay mas mainam pang iregalo sa mga nangangailangan, at nang dumating ang oras ng bayad, tinawagan ako ng pamilya ng asawa ng 165 beses. Nagsimula ang lahat nang may hawak akong mangkok ng malamig at tirang kanin na itinatapon ng aking biyenang babae, at pilit akong pinasok sa sulok ng kusina para kumain roon upang mapalaya ang malaking bulwagan ng 5-star hotel para sa 60 mesang puno ng luxury food. Ngumiti ako ng mapayapa, inilabas ang aking telepono, at nilockdown ang lahat ng 10 supplementary credit card. Sa sarili kong mga kamay, tiniyak ko ang pagbagsak ng buong pamilya ng aking walang utang na loob na mga biyenan. Ang pangalan ko ay May. Ngayong taon, nagtatapat na ako sa edad na 32, ang taong sinasabi ng mga tao na ang isang babae ay may sapat ng tatag at ganda ng karakter. Mula sa isang simpleng dalaga na galing sa probinsya, pumunta ako sa Maynila upang magtayo ng sariling kinabukasan. Pinagpawisan ko ng husto ang bawat sentimo ng aking tagumpay. Sa kasalukuyan, pinamamahalaan ko ang 2 malalaking boutique sa Bonifacio Global City at may stable na kita mula sa real estate investments. Ipinagmamalaki ko ang aking ganap na financial independence. Ngunit sa mata ng pamilya ng aking asawa, ang lahat ng aking pagsisikap ay hindi kailanman kinilala. Para sa kanila, ako ay laging isang ATM machine lamang, walang higit, walang kulang. Nagsimula ang sukdulan ng lahat noong nakaraang buwan nang ang aking biyenang babae na si Doña Cora Reyes ay maghahanda na para sa kanyang ika-60 na kaarawan. Para sa ating mga Pilipino, ang pagdiriwang ng ika-60 na kaarawan ay isang mahalagang milestone, ang tinatawag na Diamond Birthday. Bilang manugang, nais ko ring mag-organisa ng isang maayos at mapagmahal na handaan para sa kanya. Voluntaryo akong nagmungkahi ng 5 o 10 mesa sa isang magandang restaurant malapit sa bahay. Inimbitahan ang malapit na pamilya at mga pinakamatalik na kaibigan ni Doña Cora. Akala ko, sapat na ito marangal, ngunit may init ng pamilya. Ngunit agad itong itinanggi ni Doña Cora. Umupo siya sa kanilang mahal na niyog kahoy na sala set sa gitna ng sala, itinaas ang kanyang baba at tinitigan ako ng may matulis na mga mata. Tahasan niyang idineklara, ang kanyang handaan ay hindi maaaring gawing pabaya. Hinihingi niya na mag-reserve ng eksakto 60 mesa sa isang 5-star hotel sa Ayala Avenue, Makati. 60 mesa, katumbas ng 600 na panauhin. Namangha ako. Ang buong pamilya namin, kasama ang lahat ng kamag-anak, ay hindi pa umabot sa 100 katao. Ipinaliwanag ni Doña Cora na kailangan niyang imbitahan ang buong Homeowners Association, ang Senior Citizens Chapter ng kanilang barangay, ang kasamahan niyang mga retiradong guro, mga lumang kaklase mula pa sa elementarya, at mga kakilala niya sa palengke. Ang kanyang mga salita, isang beses lang ako magkakaroon ng ganoong araw. Hindi ko maaaring hayaan ang aking mga kaibigan na mapahiya sa isang maliit na handaan, lalo na't may manugang akong may pera. Hindi pa ito natatapos. Ibinato ni Doña Cora sa mesa ang isang listahan ng menu na sarili niyang sinulat. Kinuha ko ito at nanginig ang aking mga kamay habang binabasa. Pampagana, shark's fin soup, pangunahing pagkain. Grilled lobster with cheese, braised abalone with shiitake mushrooms, steamed lapu-lapu with taosi sauce. Inumin, imported French red wine, premium cognac. Mabilis kong kinalkula. Ang bawat mesa ay magagastos ng hindi bababa sa alap 50,000. Sa 60 mesa, kasama ang bayad sa bulwagan, dekorasyon ng sariwang bulaklak, MC, at live band, ang kabuuan ay maaaring umabot sa mahigit 700,000. Lumingon ako kay Hugo, ang aking asawa, umaasa na magsasalita siya laban sa kanyang ina.
ngunit ibinabalang niya ang kanyang ulo sa kanyang telepono, nagpapanggap na walang naririnig. Si Hugo ay isang ordinaryong opisinista. Ang kanyang sweldo ay 11,200 lamang bawat buwan. Lahat ng malaking gastusin sa bahay, kuryente, tubig, pagkain, at iba't ibang okasyon ay ako ang nag-aasikaso. Nagtipon ako ng lakas ng loob upang ipaliwanag sa aking biyenan. Sinabi ko na mahirap ang ekonomiya ngayon, kailangan pa ng puhunan ang aking mga negosyo at ang gayong malaking palabas ay talagang pag-aaksaya. Pinalo ni Doña Cora ang mesa ng malakas, nagpalabas ng tunog ang mga tasa. Mataas ang kanyang boses habang tinatawag akong imbing manugang, mapagkuripot, walang modo. Inilabas niya ang aking pinagmulan bilang batayan ng kanyang panlalait. Sinabi nila na ang aking pamilya sa probinsya ay magsasaka, maputik ang kamay at paa, kaya naman nanganak sila ng isang makitid ang isip at hindi marunong kumilos bilang isang tagalungsod. Idiniit niya na ang kanyang anak na si Hugo ay guwapo, edukado at mataas ang ranggo, dapat ay nagpakasal sa isang babae mula sa mayaman at kilalang angkan, hindi sa akin na nagdudungis ng mukha ng pamilya. At pagkatapos, ang pinakamalupit niyang utos. Pinagbawalan niya akong lumabas sa pangunahing bulwagan ng hotel sa buong tagal ng handaan. Sinabi niya na hindi ako angkop sa kanilang antas, na ang aking hitsura ay probinsyano, at kung makikita niya akong nasa tabi niya, mawawala ang kanyang mukha sa harap ng kanyang mga mataas na kaibigan. Ibinigay niya sa akin ang tungkulin ng invisible na manggagawa, magsuri ng pagkain, pamahalaan ang listahan ng panauhin, at bayaran ang buong bill, ngunit huwag lumabas. Nais niyang maging isang dinakikitang alipin sa sariling okasyon na aking babayaran ng daan-daang libo. Nilunok ko ang aking mga luha. Tinanggap ko ang lahat ng kahilingan sapagkat nais kong mapanatili ang mapayapang tahanan. Hindi ko alam na ang pagtitimpi na ito ay magiging simula ng isang bangungot. Dumating din ang araw ng handaan. Ang malamig na hangin ng Maynila ay pumapasok sa bawat sulok, ngunit ang aking polo shirt ay basang-basa na sa pawis. Mula alas 5 ng umaga, nagising na ako. Nagmamadaling nagsakay papunta sa hotel sa Ayala upang gabayan ang mga kawani sa paghahanda. Hinihingi ni Doña Cora na ang bulwagan ay palamutian ng mga sariwang imported na rosas na may pulang karpet mula sa pintuan hanggang sa entablado. Patakbo akong naglibot, ineksamin ang bawat bulaklak, bawat nameplate ng panauhin sa bawat mesa. Ang aking tiyan ay kumukulo mula kahapon ng gabi, ay hindi pa ako nakakakain ng maayos, at ngayong umaga ay wala akong dala. Alas 8 ng umaga, nagsimulang dumating ang mga kamag-anak ng pamilya ng asawa ko. Hindi sila dumating para tumulong kundi para mag-enjoy. Si Ate Tessie, ang kapatid ni Hugo, pumasok na naka-floral dress, dala ang malaking designer bag. Kasunod si Tita Nena, Tito Berting at ang magingay na mga pamangkin. Walang kibo, umupo sila sa mga mesa na may puting tela at inutusan ang mga waiter na magdala ng tsaa at mani. Lumapit ako upang bumati sa kanila ayon sa magandang asal. Ngunit sa halip na isang ngiti o isang pag-iling ng ulo bilang pagbati, natanggap ko ang mapanuring mga tingin at masamang komento. Tinitigan ni Ate Tessie ang aking simpleng damit at nagiling-iling. Sinabi niya, ang manugang ng mayaman, nakasuot ng parang kasambahay. Mabuti na lang at nagpaliwanag si nanay na bawal kang lumabas sa bulwagan, kung hindi, mawawala ang kahihiyan ng buong pamilya. Sumabay si Tita Nena, ang uri ng taong galing sa magsasaka kahit magsuot ng pinakamahal na tela, hindi pa rin magiging marangal, angkop lang sa paglilingkod. Nagtawanan sila ng malakas. Ang tunog ay kumakanta sa buong malawak na bulwagan at bawat tawanan ay parang patalim na tumatarak sa aking pagpapahalaga sa sarili. Kinagat ko ang aking labi, pinigilan ang luha. Lumingon ako at nagmadaling lumakad pabalik sa madilim na backstage area na nagpapaubaya ng maningning na espasyo sa mga taong naghahangad na sila ay mataas ang antas. Sa labas ng bulwagan, tumugtog ng maligaya ang musika. Nagdagsaan ang mga panauhin, magagarang belo at ternos, malakas na tawa. Si Doña Cora,
ay lumabas ng maringal sa kanyang pulang velvet na terno na may gintong detalye, may kuwintas na perlas sa leeg. Nakatayo siya sa pangunahing pintuan, ngumingiti ng maluwang habang tinatanggap ang mga bulaklak at pulang sobre ng mga bati mula sa kanyang mga kaibigan. Walang tigil niyang ipinagmamalaki ang pagiging mapagmahal niyang anak at wala kahit kalahating salita para sa aking pangalan. Ang kaibahan ay nakakasakit na at nakakaawa sa isang panig, isang espasyo puno ng ilaw, mga totoong tilyahin at mabangong pagkain. Sa kabilang panig, isang masikip, mainit, mabahong lugar ng paghahanda ng pagkain, puno ng ingay ng mga kawani. Nakatayo ako sa likod ng divider na biyombo, pagod ang mga paa mula ng matagal na pagtayo. Maingat kong sinuri ang listahan ng mga panauhin, inilaban ang bilang ng mga mesa, tinitiyak na walang napalampas. Tinanong ko ang aking sarili, ano ang ginagawa ko dito? Ginagamit ko ang aking sariling pinaghirapang pera para bayaran ang kahihiyang ito mula sa pamilya ng aking asawa. Ang mapait na pawis ay tumulo sa aking noo. Bumagsak sa papel na listahan ng panauhin at pinaglaw ang ilang linya. Napagtanto ko na ang aking sakripisyo ay ganap na walang halaga sa kanilang mga mata. Gaano man ako magsumikap, gaano man ang aking ibinigay na kayamanan, hindi kailanman magbabago ang kanilang paghamak sa akin. Ang pagtitimpi na aking pinanatili ay unti-unting nagpapaubos ng huling natitira sa aking dignidad. Halos 6:00 ng gabi, umabot sa sukdulan ang ingay sa bulwagan. Masayang tinatangkilik ng mga panauhin ang mga mahal na pagkain na aking pinagbayaran. Patuloy ang pagtatama ng mga baso, malakas ang palakpakan at mabuhay. Samantala, sa sulok sa likod ng biyombo, pagod na ako. Ang aking tiyan ay sumasakit. Nahihilo ako. Kaya hinila ko ang lumang plastik na upuan ng isa sa mga manggagawa at umupo upang makapahinga. Noon naman, narinig ko ang mabigat na mga hakbang. Lumabas si Doña Cora, kasunod si Hugo. Namumula ang kanyang mukha sa alak at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang karaniwang kayabangan. Sa kanyang mga kamay ay isang mangkok. Nang makita niya akong nakaupo sa lumang upuan, kumontra ang kanyang mga kilay. Lumapit siya, itinataas ang kanyang braso at ibinato ang mangkok sa harapan ng mesa sa kusina. Isang malakas na klang ang tumalab. Tumingin ako sa loob ng mangkok at pinahirapan ang aking puso. Sa loob ng mangkok ay ilang subo ng malamig at tigang na kanin, may konting mga tuyong gulay at ilang piraso ng mataba at malamig na karne. Ang sabaw ay naging isang makapal na layer ng puting mantika. Ito ay malinaw na natirang pagkain na sinalin niya mula sa mga mesa at dinala sa akin. Nagutos si Doña Cora sa malamig at malupit na boses na hindi ko pa kailanman narinig. Maraming tao na ubusan na ng masarap na pagkain. Kinukuha ko ang iyong bahagi ang natira. Ngayon, dalhin mo ito at kumain sa loob ng kusina, sa may mga lababo. Bawal kang kumain dito sa backstage, baka may kakilala na lalabas ng CR at makita ka. Mahihiya ang pamilya ko. Nanatili akong walang kibo. Isang lamig ang pumunta sa aking gulugod at kumalat sa buong katawan. Ako ang manager ng 2 butik. Ang taong nag-organisa at nagbabayad ng buong gabing ito ay tinatrato ng mas masama pa sa isang pulubi. Pinilit akong kumain ng tirang pagkain at magpakubli sa basurahan ng kusina. Ang kalupit-lupitan ni Doña Cora ay hindi nasa mangkok ng kanin, nasa hayagang pagtapak sa aking dignidad bilang tao. Itinangos ko ang aking ulo at tumingin sa kanya ng diretso. Wala kahit isang bahagi ng pagkatao sa mga matang iyon, tigas na tigas lamang ng paghamak at kasiyahan sa kanyang panlalait sa akin. Nais niyang ipahayag ang kanyang ganap na kapangyarihan. Nais niyang maunawaan ko na kahit magkano ang aking kinikita, sa tahanan na iyon ay isang pinakamababang alipin lamang ako. Puno ng pait ang aking lalamunan. Hindi na makasalita, ngunit tumingin ako sa lalaking nakatayo sa tabi ni Doña Cora. Si Hugo ang lalaking nangako na mag-aalaga sa akin habang buhay. Tumingin ako sa kanya nang may mapulang, naglalabas ng luha na mga mata, puno ng pinakamalalim na pagkagalit. Naghintay ako ng isang gawa ng depensa.
Naghintay ng isang salitang makatarungan mula sa lalaking tinatawag kong asawa. Isa lamang kung hahawak siya ng aking kamay, itatapon ang mangkok at sasabihin sa kanyang ina na hindi dapat ganoon ang pagtrato sa kanyang asawa, handa akong magpatawad. Ngunit ganap akong binigo ni Hugo. Sa halip na tumingin sa akin, lumayo ang kanyang mga mata. Nagpanggap siyang walang nakikita. Nang patuloy pa rin akong tumingin sa kanya, humakbang si Hugo, hinawakan ang aking damit at tahimik na nagutos, "Sundin mo ang nanay. Huwag kang gumawa ng gulo sa araw ng okasyon ng pamilya. Matanda na ang nanay, ganyan ang kaniyang ugali. Bilang anak, dapat tayong magtiis para sa kapayapaan ng tahanan." At dagdag pa niya, "Huwag mong ipakita ang iyong pagiging suwail, nahihirapan ako." Bawat salita ni Hugo ay parang martilyo na dudurog ng huling pag-asa sa aking isipan. Ang pangako ng proteksyon ay naging hayagang duwag ng isang lalaking nagtatago sa likod ng kanyang ina. Hindi siya makapagpagtanggol sa kanyang asawa, hindi siya makapagtanggol ng katotohanan. Mas pinili niyang makita akong mapahiya sa harap ng ibang tao, kumain ng tirang pagkain kaysa makipagway sa kanyang mapanganib na ina. Ang kahinaan ni Hugo ay inagaw ang tanging sandalan ko sa malamig na tahanan na ito. Sa katahimikang iyon, hindi na ako naglabas ng isa pang luha. Lumamig na ang aking puso. Dahan-dahang iniabot ko ang aking mga kamay at kinuha ang malamig na mangkok. Hindi na nanginig ang aking mga kamay tulad ng dati. Lumingon ako at nagmadaling lumapit sa lugar ng paglalababo, madilim, mahalumigmig at mabaho. Sa aking likod, narinig ko ang ngising taas ilong ni Doña Cora at ang malalim na buntong hininga ni Hugo. Akala nila nanalo sila. Akala nila binali nila ang aking pagtutol. Pumasok ako sa makipot na sulok ng kusina, napapalibutan ng mga timba na puno ng natirang pagkain at mga maruruming pinggan. Ilang kamag-anak na lumabas ng CR ang dumaan. Nakita nila akong may hawak na mangkok sa dilim at tumigil sila upang manuyam. Bulong ni Tito Berting sa katabi niya, "Ang mahirap talaga, kahit itiraon ka ng pagkain, ipapagpatuloy mo pa rin." Ganoon talaga ang ugali ng maralita. Malinaw ang bawat salita na pumasok sa aking tainga. Ngunit kakaiba, hindi na ako nasaktan tulad ng dati. Ang aking pagtitiis ay nakarating na sa pinakailalim, at nang maabot ng isang tao ang pinakailalim ng katas, wala na siyang mawawala pa. Inilagay ko ang mangkok sa maalikabok na windowsill sa lugar ng lababo, tumitigil. Noon, pumasok sa loob ng CR ang isa sa mga kaibigan ni Doña Cora, si Tita Flora, ang pinakamatalik na kaibigan ng aking biyenan. Kilala siya bilang isang mapagmayabang na tao na may dila na parang kutsilyo. Pagkakita sa akin sa sulok ng kusina, nagkunwaring nagulat si Tita Flora. Lumapit siya, inayos ang kanyang silk na terno at sinadyang itaas ang kanyang kaliwang kamay upang ipakita ang kanyang malaking berdeng jade bracelet. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa at umiling. Sinabi niya, "Kawawa naman ang iyong kapalaran bilang manugang. Sa okasyon ng biyenan mo, nandito ka sa masamang lugar." Pagkatapos, sinimulan niya ang kanyang karaniwang pagmamayabang. Ikinuwento niya na ang kanyang sariling manugang ay napakamaalalahanin kamakailan ay bumili ng jade bracelet na nagkakahalaga ng daan-daang libo at nag-book pa ng overseas trip para sa kanya. Tinapos niya ng malupit na pananakit. Malas talaga si Doña Cora, nakuha ang manukong na mababa ang pinagmulan, walang respeto, kahit ang handaan ay ang biyenan pa ang kailangang mag-organisa ng lahat. Mahinahon akong tumingin kay Tita Flora habang nagsasalita siya, walang galit, walang sagot. Natawa-tawa lamang ako sa aking sarili sa mga taong nakabihis ng marangal gamit ang pera ng aking pawis. Sa parehong sandali, pumaligid-ligid ang aking telepono sa aking bulsa. Inilabas ko ito, at ang screen ay nagpapakita ng maraming mensahe mula kay Doña Cora. Puno ng panlalait ang nilalaman. Isinulat niya na ang mga panauhin sa mga VIP table ay nagrereklamo na kulang ang pagkain, nauubos ang imported na alak. Iniutos niya sa akin na agad na maglipat ng yuan 100,000 sa account ng hotel para sa 10 bote ng premium French wine at 10 plato ng malalaking abalone.
Sa dulo ng mensahe, banta niya, kung mabagal akong kumilos, palalayasin niya ako sa bahay ngayong gabi. Tinitigan ko ang screen ng aking telepono, binabasa ng paulit-ulit ang mga linya. Ang boses ni Tita Flora ay patuloy na tumatahip sa aking tainga. Ang amoy ng lugar ng lababo ay pumasok sa aking ilong. At ang mangkok ng tirang kanin na nakatiwangwang sa windowsill. Ang lahat ng ito ay nagtipon-tipon at ito ang patak ng tubig na nagpaapaw ng baso. Huminga ako ng malalim, puno ng mabahong hangin ng kusina, ngunit lubos na malinaw ang aking isipan. Sa loob ng maraming taon, nagsilbing kalabaw na pang-araro ako para sa pamilyang ito. Binayaran ko ang buong gastusin ng tahanan. Bumili ng bahay, bumili ng sasakyan, pinaaral ang kapatid ni Hugo, at dahil sa aking pagkabulag-bulag, personal akong pumunta sa bangko at nag-avail ng 10 supplementary credit card na nasa ilalim ng aking pangalan at ibinigay ang mga ito sa bawat miyembro ng pamilya. Si Doña Cora ang may pinakamataas na limit para sa kanyang spa treatments, alahas at lakad-lakad kasama ang mga kaibigan. Si Mang Ernesto ay gumagamit nito para sa mga vintage na bote ng alak at antiques. Si Hugo, ang lalaking nagpapanggap na haligi ng pamilya, ay gumagamit ng credit card ng kanyang asawa para mag-inom kasama ang mga kaibigan, bumili ng gadgets at tumanggap pa ng tuluyan sa mga hotel tuwing weekend habang nagsisinungaling na siya ay nasa business trip. Kahit sina Tita Nena at Tito Berting na paminsan-minsang bumibisita mula sa probinsya ay pinayagan ni Doña Cora na gumamit ng aking card para sa kanilang pamimili. Ginawa ko ang aking sarili na walang hanggang minahan ng ginto para sa kanilang kasakiman. At sa kapalit ng lahat ng ito, ano ang aking natanggap? Isang mangkok ng malamig na tirang kanin, mapait na pananalita, at isang duwaging asawa na hindi man lang nagpanggap na nagpapahalaga sa akin. Ubos na ang aking pasensya. Maling lugar ang aking mga sakripisyo. Ngumiti ako, isang malamig at matatag na ngiti. Hindi ko na sila pahahayagang sumipsip ng aking dugo ng isa pang segundo. Isinara ko ang mensahe ni Doña Cora, inangat ang aking ulo, inihanda ang isang kapalaran na pagbagsak. Matapos ang sandaling ito, mabubuhay na ako para sa aking sarili. Ang boses ni Tita Flora ay patuloy na umalingaw-ngaw sa tabi ko, maingay at nakakairita. Patuloy niyang iniaangat ang kanyang braso na may jade bracelet, sinadyang hayaan ang ilaw ng fluorescent na matumpak sa berde. Hindi ko siya pinansin. Itinutok ang aking mga mata sa screen ng aking telepono. Ang mataas na mensahe ni Doña Cora ay nananatiling maliwanag sa screen, lahat ng kalokohan at kasakiman niya. Isara ko ang mensahe. Nag-navigate sa banking app ng aking telepono. Lumabas ang interface ng pamamahala ng card na nagpapakita ng listahan ng 10 active supplementary cards. Hindi na ako nag-alinlangan ng kahit isang segundo. Pinindot ko ang icon ng unang card sa pangalan ni Doña Cora. Nagpakita ang screen ng confirmation. Pinili ko ang lock card na button. Isang mahinahon na beep ang tumalab. Ang status ng card ay lumipat sa pula. Nakalock na. Tagumpay. Susunod ang card ni Mang Ernesto. Lock. Card ni Hugo. Lock. Card ni Ate Tessie. Lock. Mabilis at tumpak ang aking mga galaw, walang anumang pagkabigo. Sa bawat card na nalock, parang tinatanggal ang isang mabigat na batong nakapatong sa aking dibdib. Sa loob ng wala pang 2 minuto, lahat ng 10 supplementary credit card ay ganap na nailock. Ang lahat ng pinansyal na arterya na nagpapakain sa pag-aaksaya at huwad na karangalan ng pamilya ng aking asawa ay opisyal na naputol na. Kakaiba ang nararamdaman ko sa sandaling iyon, walang galit na sumabog, walang takot o pag-aalala. Sa aking puso ay isang kapayapaan at gaan na hindi ko pa nadama noon. Sarili kong sinalay ang mga tanikala na ipinikid nila sa akin. Mula sa sandaling ito, hindi ko nahahayagang siraan ni Numan ang aking pawis. Si Tita Flora, na nakita akong tahimik na ngumingiti, ay nagtampo. Nginusuan niya ang labi niya, napaka-sutil mo. Nagsalita na ako ng ganito at hindi ka pa rin nagmamahal. Ibinulsa ko ang aking telepono, tumingin kay Tita Flora ng malalim
ang ngiti ko ay lalong luminaw. Hindi niya alam na ang pamilya na pinuri niya ng walang pagod ay malapit ng harapin ang pinakamalupit na lindol ng kanilang buhay. Matapos na malak ang lahat ng 10 supplementary card, naramdaman ko na ang aking buong katawan ay parang natanggalan ng toneladang bigat. Dahan-dahan akong lumingon sa dusty windowsill. Ang mangkok ng tirang kanin na walang awang dinala ni Doña Cora ay nakapatong pa rin doon, mga tuyong gulay, ilang piraso ng mataba at malamig na karne, nakapatong sa frozen na kanin. Ang pambungad ng isang trahedya, nakasara sa loob ng malamig na mangkok na iyon. Noon, nang makita ko ito, halos umiyak na ako sa kahihiyan. Naisip ko pang kumain ng maayos para sa kapayapaan ng pamilya. Ngunit ngayon, lahat ay nagbago na. Sa aking mga mata, hindi na ito instrumento ng kanilang panglait. Ito ang simbolo ng aking kabobohan, ng aking walang humpay na pagtitiis sa lahat ng mga nakaraang taon, at panahon na upang durugin ang simbolong iyon. Iniabot ko ang aking kamay at kinuha ang malamig na mangkok. Hindi na nanginig ang aking mga kamay. Pumunta ako sa sulok ng silid kung saan nakatayo ang isang malaking plastik na basurahan para sa kusina, bukas ang takip at amoy ang maasim na natirang pagkain. Itinataas ang aking braso, ibinalik ko ang mangkok pababa. Lahat ng malamig na kanin, mga tuyong gulay at mataba na karne ay nahulog at nahalo sa basura. Pagkatapos ay itinatapon ko ang mangkok mismo sa loob ng basurahan. Isang malakas na bang ang tumalab nang ang mangkok ay tumama sa plastik bago madurog. Ang tunog ay kumalat sa makipot na espasyo ng lugar ng lababo at lahat sa paligid ay nagulat. Ilang waiter na mabilis ang mga galaw ang tumigil, pilit na tumingin sa akin ng may pagtataka. Si Tita Flora, na kamakailan ay nanunuyam sa akin, ay tumayo ngayon ng bibigluwang, hindi mapaniwalaang ang manugang na laging yumuyukod at nagtitiis ay kayang gumawa ng ganito. Ganap na hindi ko pinansin ang mga nagtatakang tingin. Mahinahon akong lumapit sa stainless steel na lababo. Binuksan ko ang gripo at dinala ang sariwang tubig sa aking mga kamay. Hinawakan ang malaking dami ng sabon. Kuskusin ng mabuti ang aking mga kamay. Nais kong hugasan ang lahat ng bakas ng dumi, ang amoy ng kusina at ang kahinaan na matagal nang nakabaon sa aking pagkatao. Pagkatapos, kinuha ko ang ilang papel na tuwalya, pinunas ang aking mga kamay at maayos na itinatapon ito sa maliit na basurahan sa tabi. Tumayo akong tuwid sa harap ng malaking salamin na nakabitin sa dingding. Ang mukha ko ay may konting pagod mula sa kulang na tulog, ngunit ang mga mata ko ay nagliwanag ng determinadong ningning, maliwanag at matalim. Isinuklay ko ang buhok na nagtatayog, inaayos ang kwelyo ng aking polo shirt. Huminga ng malalim at tahimik na nagsalita sa aking sarili. Mula sa sandaling ito, hindi na ako isang maniobrang tauhan ng iba. Ako, si May, isang malaya, mapagmalakin, at matatag na babae. Lumabas ako ng bukas ang ulo mula sa lugar ng lababo, tumawid sa makipot na koridor, lumampas sa bayombo, at maliwanag na lumakad patungo sa pangunahing bulwagan ang lugar kung saan pinagbawal ni Doña Cora na ako ay lumabas. Sa isang mesa, malapit sa daan, ilang kamag-anak ng asawa ko ay nakaupo, kumakain ng minatamis. Agad nilang napansin ako. Itinulak ni Tito Berting si Tita Nena at itinuro ang punta ko, ngumisi. Inaasahan nilang yuyuko akong muli, maiilang, at lalayo tulad ng dati. Ngunit nagkamali sila. Itinangos ko ang aking ulo, tuwid ang likod. Tingin ko nakafocus sa harapan, hindi kahit isang sulyap sa kanilang direksyon. Lumakad ako sa harap ng kanilang mesa ng may dignidad at kalamigan, parang isang opisyal na nagdaraan sa harap ng mga mababang tauhan. Ang ngisi ni Tito Berting ay natuyo. Si Tita Nena ay tumahimik din, nakapako ang tingin sa aking likuran. Ang huling bahagi ng labanan ay naghihintay sa akin. Iniwan ko ang maingay na backstage area, iniwan ang mga taong sanay sa pagsinghot ng buhay ng iba at marangal na lumakad sa ilalim ng mga maliwanag na kristal na chandelier ng pangunahing bulwagan, ang lugar na sinabi ni Doña Cora na hindi ko dapat lapatan ng paa.
Ang ilaw mula sa malalaking kristal na chandelier na nakabitin sa mataas na kisame ng five-star hotel ay nagdidilig ng liwanag sa mga detalye ng bulto na ginto sa buong corridors. Masinsina ng aking mga hakbang sa malambot na pulang karpet, patawid sa ingay ng masayang okasyon na nangyayari sa pangunahing bulwagan, ang sala ng Sampaguita, kung saan ang pamilya ni Doña Cora ay nasisiyahan sa kanilang huwad na mataas na lipunan. Ang aking tanging layunin ngayon ay ang reception desk na nasa gitna ng main lobby. Sa likod ng makintab na marble counter, ang G. Tuazon, ang punong manager ng hotel, ay abala sa pagrerepaso ng mga resibo. Kilala niya ako, nang maayos kami ang nag-usap mula pa ng unang araw ng pag-book, at ako ang nagbigay ng paunang bayad para sa okasyon ngayon. Nang makita niya akong lumapit, agad siyang nagpatong ng mga papel at ngumiti ng propesyonal at yumukod. Tinanong niya kung maayos ang takbo ng okasyon at nasiyahan ba ang mga panauhin. Hindi ako paikot-ikot, direkta akong nagsalita. Hiniling ko sa G. Tuazon na mag-print ng provisional statement ng lahat ng gastos ng okasyon hanggang sa sandaling iyon. Agad siyang nag-operate sa computer. Ang printer ay nagsimulang gumawa, naglalabas ng mahabang papel na puno ng mga numero. Kinuha ko ang resibo at mabilis na binasa ang bawat item. Anpat 60 mesa, guess me 12,000. Bawat isa, premium package. Nadagdag na shark's fin soup sa lahat ng mesa. 10 platong malalaking abalone na hinihingi labas sa menu. Mahigit 80 bote ng premium French red wine na walang tigil na binubuksan ayon sa kahilingan ni Mang Ernesto at mga kaibigan. Bayad sa dekorasyon ng imported na mga bulaklak, leaf band, at hyacinth. Ang kabuuan sa ibaba ng pahina ay nakabold isang napakalaking numero, 825,000. 800.00. Iyon ay isang halagang maaaring bumili ng isang lote sa probinsya o magiging kapital ng isang maliit na negosyo. Ngunit nilustay nila ito ng ilang oras lamang para sa ilang salitang papuri. Tiningkop ko ang resibo at ibinalik ito sa marble counter. Tumingin ako kay G. Tuazon, mahinahon ang boses ko, malinaw at matatag ang bawat salita. G. Tuazon, kapag natapos ang okasyon at oras na ng pagbabayad, kahit sino sa pamilya ni G. Ernesto Reyes, si Doña Cora, si Hugo, na mag-swipe ng supplementary card na may pangalan ko, kailangan mo itong tanggihan ng ganap. Binasa ko ng malinaw ang huling 4 na digit ng lahat ng 10 card na kakakalak ko pa lang. Ang lahat ng transaksyon na may kaugnayan sa mga card na ito ay hindi tatanggapin ng sistema. Kaya hinihiling ko sa hotel na hilingin sa mga may-ari ng okasyon na magbayad ng cash o sa pamamagitan ng kanilang personal na account. Kinutuban si G. Tuazon, naningkit ang kanyang mga kilay, maliwanag ang kanyang pagkalito. Mabagal na nagtanong, hindi ba kayo ang nangakong magbabayad ng buong bill ng okasyon para sa kaarawan ni Doña Cora? Bakit ngayon bigla kayong nagbabago ng desisyon at hinahadlangan ang paraan ng pagbabayad? Maingat din niyang binanggit na ang Yolangdian Lidong-libong ay hindi maliit na halaga kung walang paghahanda ang pamilya, mahirap ang hotel na malutas ito. Ngumiti ako, isang ngiti na malamig, ngunit ganap na determinado. Tumingin ng diretso sa G. Tuazon, binigkas ng malinaw at matatag ang aking panghuling pahayag. Hindi ako magbabayad ng kahit 1 sentimo para sa handaang ito, ang mga mahal na pagkain. Ang mga bote ng alak, wala ni isa sa mga ito ang napunta sa aking tiyan. Pinilit nila akong kumain ng tira sa sulok ng kusina. Kaya wala akong dahilan na gumastos ng aking pinaghirapang pera para busugin ang kanilang kasakiman at huwad na karangalan. Ang perang ito ng aking pawis, mas may kahulugan itong iregalo sa mga nangangailangan, ipagtayo ng tulay para sa mga batang nasa liblib na lugar o tulungan ang mga mahihirap. Si G. Tuazon ay nangatog, nakatayo ng walang kibo sa kanyang lugar. Maraming taon na siyang manager ng hotel. Nakita niya ang lahat ng uri ng drama ng mataas na antas na mga tao. Ngunit malamang ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganitong nakakagulat at walang atrasa na sitwasyon. Yumukod siya ng mekanikal, inisulat ang impormasyong ibinigay ko. Tapos na ang aking misyon sa reception desk.
Lumingon na ako, naghahanda ng lumabas sa nakakainiping lugar na iyon. Ang aking isipan ay ganap na malaya. Ang salitang katungkulan at respeto na lagi nilang ginagamit para ikulong ako ay sarili ko na ngayong tinabas. Habang ako ay lumiliko upang lumakad palayo, bago pa mabago ang hitsura ng napahintulutang manager na nakatigil sa likod ng desk, isang maingay at pamilyar na boses ang pumutok mula sa kabilang dulo ng koridor, nagputok sa mahinahon na espasyo ng lobby. Ang mabibigat na hakbang na tumatampal sa pulang karpet ay nagbabala ng isang nagagalit na pagpasok. Si Doña Cora ay lumabas sa pinto ng bulwagan nang may bilis na kahanga-hanga para sa isang taong 16 taong gulang na. Nakasuot pa rin siya ng kanyang burgundy velvet na terno, ngunit ang nakangiting mukhang mapagbiyaya na ginamit niya para batiin ang mga panauhin ay ganap na nawala, pinalitan ng isang namumula, nagtwitching na mukha ng galit. Ang kanyang mga mata ay nakabukas ng maluwag, puno ng pulang ugat, naghahanap. Pagkatapos ay natagpuan nila ako na nakatayo ng panatag malapit sa pintuan. Si Doña Cora ay agad na nagpunta sa direksyon ko tulad ng isang mailap na hayop na aatake sa biktima. Humakbang siya patungo sa akin, itinuro ang kanyang daliring may singsing na brilyante, ang singsing na aking biniling regalo sa kanya, diretsong sa aking mukha at nagsimulang magsalita ng malakas sa gitna ng maraming tao. Malakas niyang tinanong kung bakit nangahas akong lumabas sa sulok ng kusina at ipakita ang aking mukha dito na nagdudungis ng pamilya niya. At mas mahalaga, malakas niyang tinanong kung bakit matapos ang 15 minuto mula nang mag-utos siya ng pera ay wala pa ring deposito sa account ng hotel. Ang mga panauhin sa VIP table ay nagrereklamo ng karagdagang alak, kahiyaan sa harap ng lahat ang kanyang nararamdaman. Nakatayo akong walang galaw, kamay ko nasa bulsa ng aking slacks, ganap na relaxed, ganap na kabaligtaran ng pagkaligalig at galit ng aking biyenan. Ang aking katahimikan ay tila nagdagdag ng gasolina sa apoy ng galit ni Doña Cora. Nang hindi ko siya sinagot, nag-iingay lamang ang aking mga mata, lumampas na sa limitasyon ng kontrol ng Doña Cora ang kanyang galit. Sinipain niya ang kanyang mga ngipin, nanlait sa akin bilang aswang, walang kwentang manugang, mangguguluhin sa araw ng okasyon ng pamilya. Hindi na mapigilan ang sarili. Itinangon ni Doña Cora ang kanyang kanang kamay ng mataas. Lahat ng lakas ay itinapon para sampalin ang aking pisngi upang turuan ako sa paraang palagi niyang inaakala ay sa kanya. Ang kamay na puno ng mga gintong singsing at brilyante ay lumapit. Ngunit hindi na ako ang dating mahina, pikit matang tumatanggap ng suntok at panlalait. Ang aking mga mata ay matulis na sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Nang ang kamay ni Doña Cora ay malapit na, mahina akong umurong ng isang hakbang, nag-angulo ng katawan ng maayos at tumpak. Ang suntok na puno ng lakas ay ganap na lumapastangan sa hangin. Ang lakas ng kanyang kamay, kasama ang kabiguan sa pagsuntok, ay nagwala at si Doña Cora ay nagsimulang matumba pasulong, halos bumagsak ng mukha sa makintab na marble floor. Sa kabutiang palad niya, isang security guard na malapit ay agad na humakbang upang suportahan ang kanyang braso at itigil ang pagbagsak. Si Doña Cora ay huminga ng mabilis, namumutlang mukha dahil sa galit at hiya. Kumaway siya upang iwaksi ang kamay ng guard, tinitigan ako, bibig na kabukas na para magsalita pa. Ngunit hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Humakbang ako pasulong ng kalahating hakbang, ang distansya sa pagitan namin ay halos kalahating metro na lamang. Tinitigan ko ang kailaliman ng kanyang mga nagalit na mata. Ang sulok ng aking labi ay bahagyang nag-angat, lumilikha ng malamig, mapait at puspos ng panunuya ng ngiti. Sa isang pantay, malalim ngunit may suntok na boses, inihayag ko kay Doña Cora ang isang balita na magbabago ng lahat. Hindi na kailangan pang maghintay para sa alim 100,000 na iyon at hindi na rin kailangan pang ikubli ang aking pagkatao sa harap ng iyong mga kaibigan. Sapagkat sa sandaling ito, ang lahat ng 10 supplementary credit card na nasa ilalim ng aking pangalan na hawak ng inyong pamilya ay nakalock na ng ganap. Ang handaan na may 60 mesa puno ng shark's fin,
abalone at imported na alak na ikaw ang nag-order at ikaw ang nag-customize, kailangan mo na ngayong bayaran ng inyong sariling pera o ipabayad mo sa iyong minamahal na anak. Opisyal na akong naghuhugasan ng aking mga kamay. Wala akong ibabayad kahit isang sentimo. Matapos sabihin ang mga salitang iyon ng pagwawakas, hindi na ako nagtagal ng isa pang segundo upang masaksihan ang pagbagsak ng mukha ni Doña Cora. Lumingon ako, maringal at mapagmalin ang mga hakbang, diretso sa self-opening glass door ng hotel. Iniwan sa likod ang malakas na sigaw ni Doña Cora, ang kanyang paos na panunumpa, at kumakalagsak sa buong lobby kasama ang pabulong na usap ng mga kawani at ng mga panauhin sa paligid. Naibaba na ang kurtina, at ako ang dating biktima ay sarili ko na, ngayong isinulat ang katapusan ng kwento ng aking buhay. Bumukas ang self-opening glass doors ng hotel, pinalaya ako mula sa nakakasikmura na espasyong puno ng amoy, ng mahal na pagkain at kasinungalingan. Lumabas ako sa mga bato ng hagdan, huminga ng malalim. Ang hangin ng Maynila ngayon ay kaaya-aya. Isang mahinang simoy ang dumating, dumanas ng aking buhok, nagdadala ng amoy ng mga dahon ng akasya mula sa tabi ng daan. Ang hanapin na iyon ay tila nagpapaalo ng lahat ng sama ng loob, hiya, galit at pighati na aking tiniis sa loob ng maraming taon bilang manugang ni Doña Cora. Ang pakiramdam ng kalayaan ay pumasok sa bawat selula ng aking katawan at nais ko sanang ikalat ang aking mga kamay at sumigaw. Bumaba ako sa kalsada, itinayo ang aking kamay upang tumawag ng isang taxi na dahan-dahanang nagpapunta sa daan. Ang driver ay isang lalaking nasa 50 taon, may magandang mukha at simpleng hitsura. Binuksan ko ang pinto sa likod at bahagyang umupo sa malambot na upuan. Binigkas ang address ng isang kondominium sa Quezon City, ang maliliit na unit na aking personal na nabili gamit ang aking sariling ipon bago pa ako mag-asawa. Isang lugar ng kapayapaan na hindi ko kailanman ibinunyag sa sinuman sa pamilya ng aking asawa. Dahan-dahang inilabas ang taxi sa trapiko ng Ayala Avenue. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagsimulang dumaan sa bintana. Noon, ang telepono ko sa bulsa ay nagsimulang lumokong kumakabog. Nag-vibrate ito ng walang tigil, ang screen ay nagliliwanag, ang ringtone ay tumatawag ng walang humpay. Inilabas ko ang telepono, mahinahon na tumingin sa screen. Ang pangalan nalilitaw, Hugo. Ang duwaging asawa ko malamang ay natanggap na ang balitang galing sa kanyang ina at nagmamadaling hanapin ako upang sumalibwat o, mas malala pa, mag-utos sa akin na buksan muli ang mga card. Hindi ko sinagot ang tawag, hayaan ko lang itong tumunog hanggang hinto. 2 segundo matapos huminto, nagliwanag muli ang screen. Sa pagkakataong ito, si Doña Cora, pagkatapos niya si Mang Ernesto, pagkatapos si Ate Tessie, at pati na rin ang mga hindi kilalang numero na hinula kong mga kamag-anak tulad ni Tita Flora o Tita Nena na hinahiraman ng telepono. Palitan nila ang pagtawag, isa, pagkatapos ng isa, isang symphony ng kaligaligan at kawalan ng pag-asa. Umupo akong nakasandal sa likod ng upuan, bahagyang ngumiti, mahinahon na pinanonood ang bilang ng mga missed calls sa sulok ng screen na patuloy na tumataas. 10 tawag, Philfaming tawag, 100 tawag. Ang huling bilang ay tumigil sa 165 missed calls, lahat sa loob ng 20 minuto. Isang kahanga-hangang record na nagpapakita ng nakakaawa nilang pag-asa sa aking pitaka. Nang ang 160 na tawag ay halos dumating, nagdesisyon akong tapusin na ang laruan. Ang aking daliri ay mahinahon na gumala sa touchscreen. Pinasok ang call history. Permanenteng na block ang lahat ng numero na kamakailan ay nakipag-ugnayan sa akin. Inilista ko rin ang social media accounts at messaging apps ng bawat miyembro ng pamilya sa blacklist. Isang huling haplos ang telepono ay ganap na lumubog sa ganap na katahimikan. Lahat ng koneksyon sa pagitan ko at ng nakakalason na pamilyang iyon ay hiniwa, malinis at matatag. Ang driver sa harap ay tumingin sa akin sa rearview mirror, ngumiti ng mabait at maingat na nagtanong, "Parang maraming tawag ang inyong telepono kanina,
Siguradong hindi na abisuhan ang pamilya. Baka may importante? Itinangos ko ang aking ulo at tumingin sa salamin. Ngumiti ang pinakamaliwanag ng ngiti ng buong araw. Mahinahon ko siyang sinagot. Wala namang important, Manong. Kaka-resign ko lang sa pinakamasamang trabaho sa buong mundo, isang lugar na pinagpawisan kita ng husto ngunit ni respeto ay wala kang natanggap na bayad. Nagtatawag sila para hikayatin akong bumalik. Ngunit permanente na akong nag-resign. Natuwa ng malakas ang driver. Tumangutango siya at nagsabi na ang kabataan ngayon ay matapang kapag toxic ang trabaho o katrabaho, dapat lumayo. Ang kalusugan at kapayapaan ng isipan ang pinakamahalagang kayamanan. Ang simpleng salita ng isang estranghero ay nagpapainit ng aking puso. Lumingon ako sa labas ng bintana. Ang Maynila sa gabi ay kumikislap ng mga ilaw. Ang mga sasakyan ay nagkakatumpukan. Ang lahat ay gumagalaw. At ang buhay ko rin ay gumagalaw. Isang madilim at puno ng luha na pahina ay opisyal ng nasara. Sa harapan ko ay isang bagong landas maliwanag, malawak at ganap na akin. Tumigil ang taxi sa harap ng isang high-rise condominium sa isang tahimik na kalye sa Quezon City, napapalibutan ng mataas na punong kahoy. Ito ang aking pribadong espasyo, isang 70 on square meter na unit na aking personal na binili gamit ang aking sariling ipon 2 taon bago. Hindi ko kailanman ibinunyag ang pagkatao ng unit na ito sa sinuman sa pamilya ng aking asawa. Ito ang aking ligtas na kanlungan, ang aking huling paraan ng pagtakas na inihanda ko sa sarili ko kung sakaling dumating ang unos. At ngayon, dumating na ang unos. Pumasok ako sa unit, ang banayad na amoy ng lavender essential oil ay kumalat sa hangin, unti-unting pinawi ang mga tightening na ugat ko. Hinubad ko ang aking high heels na nagpapamamaga ng aking mga paa, naglakad ng walang sapatos sa malamig na kahoy na sahig. Hindi ko ito pag-aaralan pa, diretso akong pumunta sa writing desk, malapit sa bintana, binuksan ang aking personal na laptop. Ang aking isipan ngayon ay lubos na malinaw. Ang pagtutol ko ay hindi lamang ang pag-lock ng mga card at pag-alis. Kailangan kong maghanda ng perpektong legal na dokumentasyon upang tuluyan akong makalabas sa nakakalason na pamilyang iyon. Naglogin ako sa online banking system sa laptop. Lumabas ang interface ng pamamahala ng card. Sinimulan ko ang pag-export ng kumpletong transaction statement ng lahat ng 10 supplementary cards sa nakalipas na 3 taon. Bawat linya ng data ay lumabas sa screen, malinaw at masakit, tulad ng mga tabak na nagputol sa aking katangahang nakaraan. Mga transaksyon ng card ni Doña Cora, nakalista ang daan-daang bayad sa mga premium spa, malapit sa Greenbelt mga skin lifting treatments, full body whitening sessions, imported Swiss cosmetics. Hindi bababa sa 18,000 bawat buwan ang kanyang gastos mula sa aking card. Mga transaksyon ng card ni Mang Ernesto, malalaking gastos sa mga antique shop sa Intramuros at mga high-end liquor stores sa BGC para sa kanyang koleksyon ng mga vintage na bote ng alak. Ngunit ang pinaka-nakasusuklam sa lahat ay ang mga transaksyon ng card ni Hugo, ang lalaki na nagpapanggap na aming haligi ng pamilya, laging nagrereklamo na kulang ang sweldo, ay gumagamit ng credit card ng kanyang asawa para sa mga VIP karaoke bar at KTV, mga mahal na seafood restaurants para sa kanyang mga kaibigan, at ang pinakamasakit na katotohanan, mga bayad sa mga hotel sa tuwing weekend, nang sinasabi niyang nasa business trip siya. Pinagsama-sama ko ang lahat ng numero sa isang Excel spreadsheet. Ang kabuuang halaga na nilustay ng pamilya mula sa aking pawis sa loob ng 3 taon ay umabot sa 1,001,000,000, halos 2,000,000 piso ang nagtapon sa hangin para sa kanilang kasakiman at walang zahilang pag-aksaya. Binuntong hininga ako ng malalim, inilipat ang lahat ng katibayan na ito sa isang folder na aking pinangalanang. Noon lang, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ay dumating sa aking telepono. Puno ng banta ang laman, si Mang Ernesto ito. Isinulat niya ang lahat ng masamang salita. Tinawag akong walang kwenta, imbing manugang. Iniutos niya sa akin na agad na magdala ng pera sa hotel para bayaran ang bill, kung hindi ay itatanggal niya ang mukha ko. Tatawagan ang aking mga magulang sa probinsya
upang ikahiya ako at palalayasin ako sa bahay. Binasa ko ang mga linya at natawa lamang. Nag-ilusyon pa rin siya tungkol sa kanyang murang kapangyarihang pangpatriarka. Permanenteng biniblock ko rin ang numero na iyon, isara ang laptop at mahinahon na naghintay ng mga susunod na balita mula sa labanan na aking iniwan. Nakaupo akong kumakain ng mainit na chamomile tea sa sofa nang nakatanggap ako ng sunod-sunod na mensahe mula kay G. Tuazon, ang manager ng hotel sa Ayala. Ayon sa kanyang ikinukuwento, ganito ang nangyari. Mga 2:00 ng hapon, opisyal na natapos ang handaan. Lining daan panauhin. Matapos na kumain ng busog ng mga luxury food at maubos ang mga bote ng imported na alak, ay nagsimulang magtungo sa labas. Si Doña Cora ay nakatayo sa pintuan, pinilit ang isang mag-asawang ngiti upang magpaalam sa mga panauhin, hawak ng mahigpit sa kanyang mga kamay ang isang bag na puno ng mga red envelopes ng kaarawan. Ngunit ang mga dolyar at piso mula sa mga pensyonado at palengkerang kaibigan ay tiyak na katiting lamang kumpara sa al-825,800 na malapit ng singili ng hotel. Nang lumabas na ang huling panauhin, lumapit si G. Tuazon nang hawak ang detalyadong resibo sa pamilya ni Doña Cora upang humiling ng pagbabayad. Si Hugo, nag-aatubiling may huwad na pagiging mayabang ng isang batang lalaki, ay inilabas mula sa kanyang wallet ang supplementary card na may aking pangalan at may kapalparang ibinigay sa cashier. Sinisweep ng cashier ang card sa POS machine at isang maingay na beep ang tumalab, ang screen ay nagpapakita ng pulang mensahe. Transaction declined. Kumungkot ang noo ni Hugo, agad na naglabas ng 2 pang card parehong tinanggihan ng sistema. Noon, ang takot ay nagsimulang kumalat. Mabilis na kumuha si Mang Ernesto ng kanyang personal na debit card, insufficient balance ang lumabas. Ang account ni Hugo ay matagal nang walang laman. Ang account ni Mang Ernesto ay matagal nang overdrawn dahil sa kanyang karaniwang walang pagpipigil na pamimili. Napagtanto nila na ang bata ng gatas na may pangalan ko ay tunay na naputol na. Sa gitna ng marangyang lobby ng 5-star hotel, isang nakakatawang trahedya ang sumabog lahat na ay nawalan ng kayang magampan ng respetableng anyo. Ang pamilya nila ay nag-aaway ng malakas, nagbabato ng sisi. Itinuro ni Doña Cora ang kanyang daliri sa mukha ni Hugo, pinagalitan siya ng walang kwentang anak, hindi marunong kontrolin ang asawa dahil sa kanya kahiya-hiya ang buong angkan. Hindi rin natahimik si Hugo, binalikan niya ang kanyang ina, sinumbatan ito ng mapagmayabang, nagpabigla ng 60 mesa para sa abalone at shark's fin, at nagpapahiya sa asawa niya na kumain ng tira, kaya naman umalis siya. Si Mang Ernesto ay nakatayo sa gitna nila, palo ng kamay sa mesa ng reception, nanunumpa sa 2 magina. Sa isang masamang oras, isang grupo ng mga VIP panauhin, mga dating katrabaho at mayayamang kaibigan ni Doña Cora ay lumabas mula sa restroom area. Nasaksihan nila ang lahat ang hidwaan ng may-ari ng okasyon habang nag-aaway ng apoy-apoy at wala ni piso para bayaran ang account. Ang dating boss ni Doña Cora ay umiling-iling ng may pagkadismaya, ang mga mata ay hayagang nagpapakita ng paghamak at kabiguan. Agad silang lumabas ng pintuan nang hindi man lamang nagpaalam kay Doña Cora. Ang huwad na karangalang matagal na itinayo ni Doña Cora sa pamamagitan ng aking pera ay nagkadurog sa isang kisap mata, nagkakalat sa malamig na marble floor. Nang harapan na ng pamilya ni Mang Ernesto ang napakalaking utang at ang hindi kumukurap na titig ng security ng hotel, itinapon sila sa walang paraan. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na update ni G. Tuazon, naihulma ko ang isang kumpletong larawan ng kanilang pagkabigo. Kinuha ni Mang Ernesto ang kanyang telepono, pinangangatal ang mga kamay habang hinahanap sa contacts. Ang unang tatawagan, ang mga pinakamalapit na kamag-anak, mga tao na kamakailan ay nakaupo ng panatag sa handaan at nanunuya sa akin. Tinawagan agad ni Mang Ernesto si Ate Tessie, ang kapatid ni Hugo, na nagsabi sa akin na nakasuot daw akong parang kasambahay. Siya ay nasa labas na ng hotel, naghihintay ng grab, nang marinig si Mang Ernesto na humihingi ng dalyan para bayaran ang utang. Agad na lumamig ang boses ni Ate Tessie. Idineklara niyang ang lahat ng pera ng pamilya niya
ay nakakulong sa mga real estate investments, wala siyang maibabayad. Nagdagdag pa siya ng malupit na parting shot, kayo ang nagpasya na mag-6 na mesa para sa pagmamalaki kayong sarili ang mag-asikaso ng bunga nun. Sino ba ang nagsabi sa inyo na litisin ang pinagkakakitaan ng manugang na parang hindi kayo nag-aabala? Ibinaba niya ang telepono. Patuloy na tumawag si Mang Ernesto kay Tita Nena, kay Tito Berting. Ngunit ang mga sagot ay parehong malamig at walang kalinga. Si Tita Nena, may karamdaman ang anak na gastos sa ospital. Si Tito Berting, masamang ani ngayong taon, ubos na ang ipon. Ang mga taong dati ay nagpapasaya sa supplementary card ng manugang ay agad na tumalikod pagdating ng panganib sa pera tumakbo mula sa pamilya ni Doña Cora tulad ng tumatakbo sa nakakahawang sakit. Nang makita ni Doña Cora na ganap na ang pagkakubkob niya, nahulog siya sa ganap na kaligaligan. Wala nang ibang paraan, hinubad niya nang mabilis ang kanyang gintong kuwintas. Pagkatapos ay hinubad niya ang jade bracelet at ang singsing na may malaking bato. Tinipong lahat, ibinato ng malakas sa marble counter ng reception. Mataas ang boses niyang sinabi sa G. Tuazon, natanggapin ang mga alahas na ito bilang collateral at pangako niyang bukas ay magdadala ng cash para tubusin. Mahinahon at propesyonal na kinuha ng G. Tuazon ang mga alahas, maingat na tiningnan sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sa loob ng maraming taon ng karanasan sa high-end hospitality, ang isang maikling tingin ay sapat na. Mahinahon niyang ibinalik ang mga alahas sa mesa, tumanggi ng matatag. Ipinaliwanag niya ng malinaw kay Doña Cora na ang hotel ay hindi tumatanggap ng collateral o pawn shop na transaksyon. At higit pa doon, malinaw na sinabi niya ang katotohanan. Ang gintong kuwintas ni Doña Cora ay 10 karat na pabrika, hindi solid. Ang jade bracelet ay synthetically dyed, hindi natural. At ang bato sa singsing ay hindi brilyante, ordinaryong glass stone. Ang kabuang halaga ng lahat ng alahas kung ipagbili sa isang pawn shop ay 13,000 lamang malayo sa 13,500 na kanilang utang. Ang paghahayag ng manager ay tulad ng isang timba ng malamig na tubig na itinambak sa mukha ni Doña Cora, inalis ang buong huwad na kaluwalhatian na lagi niyang ipinagmamalaki. Nang ganap na maging isolated ang pamilya ni Mang Ernesto, ang telepono ko ay tumunog. Sa pagkakataong ito, hindi ito si G. Tuazon, ito ay isang tawag mula kay Lani, ang aking pinakamatalik na kaibigan mula noong unibersidad. Si Lani ay isang matalinong communications director, malakas ang personalidad at palaging nagtatanggol sa akin sa lahat ng okasyon. Pagkakataon ko pa lang na pinindot ang sagot, ang maliwanag na boses ni Lani ay agad na pumuno sa aking tainga, puno ng kasiyahang hindi nagtatago. Ikinuwento niya na si Hugo, ang aking duwaging asawa, ay kakagamit ng telepono ng isa sa mga waiter ng hotel para tumawag sa kanya. Nang malaman niyang block na ako, wala siyang ibang mapuntahan kundi si Lani. Umaasa siya na si Lani ang magiging bridge para hikayatin akong bumalik. Batay sa detalyadong kwento ni Lani, nailarawan ko ang nalungkot na kalagayan ni Hugo noong sandaling iyon. Umiyak siya at nangiyak sa telepono, nanginginig ang boses, puno ng takot. Nagmakaawa siya kay Lani na magsalita ng mabuti para sa kanya. Nangako siya ng lahat. Sabihin mo sa kanya, basta buksan niya ang mga card at bayaran ang bill para hindi madakip ang mga magulang ko bukas, magbabago na ako. Hindi ko na hahayagang saktan siya ni nanay. Ituturing ko siyang prinsesa. Diyos diyusin ko siya sa bahay. Ngunit si Lani ay hindi isang taong madaling lokohin ng mga pababaw na pangako. Binuhusan niya si Hugo ng mainit na tubig nang may matutulis at malupit na mga salita. Ano kang klase ng lalaki na katayo ka nang nakakunot ang braso nang itatapon ng iyong ina ang mangkok ng tirang pagkain at pinilitan ng asawa mo na manggitna sa kusina? Ang kahihiyan na tiniis ni May ay higit sa lahat ng hangganan. Ikaw ang pinakamalupit na kasabwat doon. Ang iyong mga pangako ngayon ay takot lang ng isang taong malapit nang malunod, hindi galing sa pagmamahal o tunay na pagsisisi. Susuportahan ko si May sa lahat ng kanyang desisyon kahit sa pagpapalisan.
Huwag mo na itong abalahin pa at sabihin mo sa inyong pamilya na umupo na lang kayo doon at hintayin ang pulis. Ibinaba ni Lani ang telepono at agad niyang biniblock ang numero ng waiter. Ang matatag na pagtatanggol ni Lani ay nagpapainit ng aking puso. Agad akong tumawag sa aking mga magulang sa probinsya upang sabihan sila bago pa man mangyari ang anumang sorpresa. Ikinuko ang lahat mula sa 60 mesa hanggang sa mangkok ng tirang kanin at ang aking desisyon na ilak ang lahat ng card. Ang aking mga magulang ay simpleng magsasaka, buong buhay nilang ginawa ang tamang bagay at puno ng dignidad. Nang marinig ng aking ina ang aking ikinuwento tungkol sa pagpapahirap sa akin, umiyak siya ng maigting. Ang aking ama, isang taong seryoso sa buong buhay, ay napalumpo rin ang boses sa galit, ngunit nanatiling matatag. Sinabi niya, "Tama ang iyong ginawa. Ang isang tao ay dapat na may dignidad. Hindi mo maaaring hayagang trampahin ka ng iba magpakailanman. Huwag kang mag-alala, bumalik ka rito kahit kailan. May kanin o meron lamang, lagi kang tatanggapin ng iyong mga magulang dito sa bahay." Tumpak tulad ng aking hinula, 10 minuto matapos makipag-usap sa aking mga magulang, nakatanggap ng tawag ang aking ama. Ang tumawag si Mang Ernesto. Nang makuha ng aking ama ang telepono, agad na nagmaawain si Mang Ernesto, patuloy na nagpapalit ng tinutukoy na magkaibang tiyuhin biyenan, pamilyar na tono. Sinubukan niyang baguhin ang seryosidad ng sitwasyon, sinabi na ito ay isang maliit na misunderstanding sa pagitan ng biyenan at manugang sa okasyon, at dahil galit ang manugang ay pinabayaan ang mga card. Humingi siya ng pabor sa aking ama bilang kapwa magulang, na pansamantalang magpadala ng 1,000 para bayaran ang bill na ibabalik niya sa susunod na linggo. Ngunit hindi alam ni Mang Ernesto na ang dula niya ay nabunyag na. Hindi nag-atubili ang aking ama. Pinagbuhos niya ang kanyang galit bilang isang ama na ang anak ay pinahirapan ng malala. Ang inyong pamilya ay mga taong walang moralidad na bubuhay sa pawis ng manugang ninyo, ngunit tinatrato siya ng mas masama pa sa hayop. Ang pagpipilitan sa kanya na kumain ng tira sa sulok ng kusina, mayroon ba kayong kapalaran na hayagang gawin ito sa inyong sariling anak? Ang pamilyang ito mula sa probinsya ay mahirap ngunit hindi hamak. Ang pera ng aking anak ay kailangang igalang, hindi gamitin para busugin ang walang pusong sakim. Tinanggihan niya ang kahilingang hiramin ang pera at binabala si Mang Ernesto na huwag nang abalahin ang pamilya niya muli. Sa kanya ibinaba ang telepono. Ang malamig na tunog ng dial tone ay opisyal na ipininid ang huling pinto ng pag-asa para sa pamilya ng asawa ko. Matapos ang pag-uusap sa aking mga magulang, naramdaman ko na may isang puwersa na pumuno sa aking katawan. Ang walang kondisyonal na suporta ng aking pamilya sa dugo ay ang pinakamatatag na pader na nagpoprotekta sa aking kaluluwa. Pumunta ako sa kusina, personal na nagluto ng isang mainit na instant mami na may itlog. Matagal na panahon bago ako nakakatamasa ng maayos na tanghalian sa sarili kong tahanan. Walang nakakaabala na mga reklamo ni Doña Cora, walang katwirang utos ni Mang Ernesto, at walang pusong mukha ni Hugo. Ang simpleng mangkok ng mami ay may lasa ng masamyong kalayaan. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang iyon. Nang tapusin ko na ang paghuhugas ng mga pinggan, isang bum-bum-bum na katok sa pinto ang sumabog, sinira ang katahimikan ng kondominium. Hindi ito ordinaryong katok, 2 kamay ang kumakatok ng walang tigil, kasabay ang pagtawag ng aking pangalan sa histeriko at napaparang boses. Sa labas ng koridor si Hugo. Bigla akong nagulat. Ang kondominium na ito ay binili ko nang lihim, hindi ko kailanman ibinunyag ang tirahan sa sinuman sa pamilya ni Hugo. Malamang sa kanyang desperasyon ay hinanap niya ang mga papel ng kuryente o buwis sa aming lumang bahay at natagpuan ang address dito. Mahinahon akong lumakad patungo sa makapal na pinto, inidikit ang mata sa peephole upang masuri ang sitwasyon sa labas. Ang imahe na nakita ko ay nakakatawa ng may kapaitan. Si Hugo, ang lalaking kaninang umaga, ay may suot na eleganteng gray blazer, buhok na may pomade, nakatayong nakakrus ang mga braso habang pinanonood ang kanyang ina na pinilit akong kumain ng tira, ay ngayon ay kahanga-hangang kawawa.
Ang polo shirt niya sa loob ay basang-basa sa pawis na kuykoy at maalon. Ang ulo ay tila hinila pababa. Ang mukha ay mapula, pawis na pawis, mga matang nagpapakita ng takot at kawalan ng pag-asa. Nang hindi siya sumagot o nagbukas ng pinto, mas nawalan ng kontrol si Hugo. Nagsimula siyang sumigaw at manikluhod. Malapit nang pumarito ang pulis. Ayaw na pumayag ng manager ng hotel na matagalan pa. Kung hindi mo buksan ang mga card ngayon, dadakpin ang tatay at nanay ko dahil sa fraud. Pakiusap lang. Isang pagkakataon na lang. Nangako siya ng lahat, lilipat sila sa sariling bahay, hihiwalay na sa magulang. Pilipitin niya si Doña Cora na formal na humingi ng tawad sa harap ng buong pamilya. Handa siyang sumandal sa anumang hinihingi ko. Ang ingay ni Hugo ay mabilis na nakaakit ng pansin ng mga kapitbahay. Bumukas ang pintuan ng katapat ang barangay kagawad ng floor at lumabas na may nakasimangot na mukha. Ilang residente mula sa kabilang unit ay namungad sa koridor upang panoorin ang trahedya. Sa harap ng mga nakatingin, sa halip na mahiyang umalis, si Hugo ay gumawa ng isang gawa na nagpabigla sa lahat. Lumuhod siya sa malamig na tile ng koridor, magkakamay na nagmamakaawa, umiyak at nananaing nag-aambisyon akong iligtas ang pamilya niya. Isang lalaki na nagpapanggap na haligi ng tahanan na hindi kailanman nagmalasakit nang tiisin ng asawa ang panlilikha, ngayon ay handang itapon ang lahat ng hiya. Lumuhod sa harap ng pintuan ng kanyang asawa dahil lang sa takot sa legal na kahihinatnan ng kanilang kasakiman. Nakatayo ako sa likod ng pinto, malamig ang mukha, walang kahit isang kumpas ng habag. Naalala ko ang mga gabi na mataas ang lagnat ko hanggang mawalan ng malay. Si Hugo ay nagpatuloy sa paglalaro ng cellphone game, hindi man lang nagpansin na bumangon akong mag-isa para kumuha ng gamot. Naalala ko ang mga beses na nilait ni Doña Cora ang aking mga magulang. Nakatayo lamang si Hugo at sinabihan akong magtiis. Ang mga sugat na iyon ay matagal nang nagyelo ng aking puso. Kahit sumisigaw si Hugo, kahit nagtatampisaw ang mga kapitbahay, walang kahit anong naramdaman akong pagkilos sa loob ko. Mahinahon kong inabot ang switch ng ilaw sa sala. Ang condominium ay lumubog sa dilim, isang tahimik, ngunit ganap na matapang na mensahe. Lumingon ako at pumasok sa kwarto, iniwan si Hugo na nakaluhod sa malamig na koridor. Ang laro ng luha ay ganap na walang epekto sa akin ngayon. Ang kanyang huling pagsisisi ay hindi sapat para burahin ang mga gulat ng kaluluwa na aking tiniis sa loob ng maraming taon. Habang nakaluhod si Hugo sa labas ng aking pintuan, sa 5-star hotel sa Ayala Avenue, lumampas na sa kontrol ng pamilya ni Doña Cora ang sitwasyon. Isang oras matapos umalis ako, nagpadala ng serye ng mga mensahe at isang maikling video si G. Tuazon, kuha ng kanyang mga staff bilang record ng pangyayari. Nakaupo sa higaan sa aking maliwanag na kwarto, binuksan ko ang video at sarili ko nang nakita ang ganap na pagbagsak ng pamilyang palagi nilang inaangkin bilang marangal. Nagsimula ang video sa maingay na sirena ng pulis na pumasok mula sa kalsada. Natapos na ang 2 oras ng palugit na ibinigay ng hotel sa pamilya ni Mang Ernesto ayon sa patakaran ng management. Tinahasan ni G. Tuazon na tumawag sa lokal na pulisya para iulat ang isang insidente na may posibilidad na estafa ng malaking halaga, mahigit 825,800. 2 pulis na nakasuot ng berdeng uniforme ang masinsinan na nagmartsa papasok sa pangunahing bulwagan ng hotel. Ang presensya ng autoridad ay tulad ng isang nakamatay na dagok sa sikolohiya ni Doña Cora. Ang babaeng higit sa 60 taong gulang na laging nagmamahala ng silk na terno at mahal na alahas ay ganap na nawala ang dating autoritatibong hitsura. Naguluhan siya hanggang sa mabigatan ang 2 paa, natitisod at bumulapak sa braso ng isang security guard malapit sa kanya. Si Doña Cora ay umiyak ng malakas at nagdrama. Tumatulo ang luha at uhog, nagpatalsik ang makapal na foundation sa kanyang mukha. Nanikluhod siya sa guard na sabihin sa manager na bigyan siya ng palugit hanggang bukas. Nangako siyang isasangla ang titulo ng lupa para makakuha ng pera. Ngunit itinulak ng guard ang kanyang kamay at lumayo ng hakbang
nagbigay ng espasyo para sa dalawang pulis na harapin ang sitwasyon. Lumapit ang isang pulis sa reception desk, hinihingi sa G. Tuwazon ang lawyat ng resibo, kontrata ng okasyon, at kumpletong salaysay ng pangyayari. Nakatayo si Mang Ernesto sa tabi, namumutla ang mukha, nanginginig ang mga labi ngunit hindi makapagsalita. Nagpumilit siyang manatiling kalmado, nangangapos na nagpaliwanag sa pulis na ito ay isang internal na misunderstanding, ang manugang nila ang humahawak ng pera ngunit nagalit at umalis. Sila ay may kakayahang magbayad. Malupit at matatag na tinanggihan ng pulis ang mahihinang pagpapaliwanag ni Mang Ernesto. Malinaw na sinikatin niya ang seryosong kalikasan ng sitwasyon. Ang pamilya ni Mang Ernesto ay malinaw na alam na ang mga supplementary card ay nasa ilalim ng pangalan ng ibang tao at ang pagbabayad ay nakasalalay sa isang tao, ngunit nagpatuloy pa rin sa pag-avail ng mahal na pagkain ng malaking halaga pagkatapos ay nagkulang ng bayad. Ang paggamit ng card ng ibang tao nang hindi pahintulot, kasama ang kawalan ng kakayahang magbayad ngunit patuloy na pagkonsum ng malaking halaga, ay may sapat na batayan upang magsimula ng kriminal na kaso. Inutusan ng pulis ang pamilya ni Mang Ernesto na bayaran agad ang buong uli yung 25,100 sa lugar. Kung hindi kayang bayaran, ang autoridad ay obligado na magsulat ng opisyal na salaysay, pansamantalang idampot ang mga sangkot at dalhin sa himpilan ng pulis para sa karagdagang investigasyon. Nang marinig ni Doña Cora ang salitang idampot, tila sinampal siya ng kidlat. Nakaupo siya ng buo sa makintab na marble floor, paulit-ulit na kumakatok ng mga kamay sa sahig, umiyak at umiyak nang walang kontrol, isang pag-iyak na walang kahit anong pagkakahawig sa isang marangyang babae. Tinawag niya ang aking pangalan, sinumpa ako bilang aswang, pangungurakot ng pamilya. Ngunit ang mga sumpa ay lalong nagpapahayag ng kanyang kawalan ng dignidad sa harap ng lahat ng nanonood. Mahinahon kong sinara ang screen ng aking telepono, ang labi ay may bahagyang ngiti. Ang presyo ng huwad na karangalan ay sa wakas ay itinakda ng may hustisya. Dumating ang gabi sa Maynila, ang mga ilaw ng kalsada ay kumikislap sa labas ng bintana ng aking kwarto. Ang katahimikan ng aking kondominium ay salungat sa kaguluhang nangyayari sa dulo ng linya. Sa pamamagitan ng mga mensahe ni Lani na may kaibigan sa gusaling, katapat ng hotel, natipon ko ang huling kabanata ng trahedya ng pamilya ng aking asawa. Nang malaman ni Hugo na walang resulta ang lahat ng kanyang pagsisikap na makausap ako sa labas ng aking pintuan, mabilis siyang sumakay ng taxi pabalik sa hotel. Umaasa siya na ang kanyang presensya ay makakatulong sa mga magulang niya na makipagnegosasyon sa autoridad. Ngunit nang bumaba si Hugo at tumakbong pumasok sa lobby ng hotel, lahat ay nareserbahan na. Natukoy ng pulis si Hugo bilang taong personal na nagamit ng mga nakalock na supplementary card upang subukang bayaran ang bill, isang aktibong pagtatangkang mandaya ang hotel. Ang pagdating niya sa lugar ay parang sarili siyang pumunta at sumuko. Sa kabila ng kalituhan at pagpapaliwanag ni Mang Ernesto, ang pulis ay gumawa ng pangwakas na desisyon. Sa dahilang nakita ang kakulangan ng kooperasyon, kawalan ng kakayahang magbayad, at mga palatandaan ng pagkagambala ng kapayapaan si Doña Cora, ay walang tigil na sumisigaw at humahalakhak. Ang dalawang pulis ay nagprosedo ng coercive measures. Ang malamig na ningning ng mga posas ay sumikat sa ilaw ng mga kristal na chandelier. Isang tunog na CLICK ang tumalab. Pinagkabit ng pulis sina Mang Ernesto at Hugo nang magkasama, dalawang lalaki, isa matanda, isa bata na laging nagpapanggap na matibay na haligi ng isang marangyang pamilya, ay ngayon ay kailangang humubog ang ulo at mabigat na lumakad sa ilalim ng pangangalaga ng pulis. Ang mga mata ni Hugo ay hayagang nagpapakita ng desperasyon at matinding takot. Si Mang Ernesto naman ay humakbang ng natitisod, ang natuklap na mukha ay nakuykoy sa hiya. Lumakad sila sa glass door, kung saan ilang oras na ang nakalipas ay masayang tinanggap nila ang mga panauhin at ngayon ay naging landas na nagdadala sa kanila sa pinakamapahiyang sandali ng kanilang buhay.
Sa kanilang likuran, si Doña Cora ay natitisod na sumusunod. Hindi siya pinusas, ngunit ang kanyang kalagayan ay hindi mas mabuti. Ang kanyang velvet na terno ay napintalan na. Ang eleganteng buhok ay nagkalas-kalas na. Si Doña Cora ay tumakbo sa likod ng sasakyan ng pulis na nakaparada sa tabi ng daan, hawak ng mahigpit ang bakal na rehas ng bintana ng sasakyan, umiiyak at nagmamakaawa sa mga opisyal na ipalaya ang kanyang asawa at anak. Ang mga taong nagdaraan ay nag-imbestiga, nagsimulang nagtumpukan. Ilang tao ang mabilis na naglabas ng telepono para mag-video at maglitrato. Ilang tao ang nakilala si Doña Cora. Ang babaeng kagabi pa lamang ay nagmamalaki tungkol sa kanyang 60 mesa na handaan. Ang huwad na kaluwalhatiang matagal niyang itinayo sa pamamagitan ng aking pera ay hindi unti-unti na nawala, kundi nagkadurog sa ilalim ng hamak na titig ng daan-daang estranghero. Nagpaalam ang police car at nag-accelerate palabas ng crowd. Iniwan si Doña Cora na nakaupo sa tabi ng daan, umiyak sa kalungkutan at kahihiyan. Ang espasyo ng detention sa himpilan ng pulis ay malamig at puno ng presyur. Ang lahat ng detalye dito ay nalaman ko mula sa opisyal na salaysay na nakolekta ng aking abogado sa paglaon sa proseso ng pag-prepare ng legal na dokumento. Sa ilalim ng pagmamatiyag ng autoridad at ng legal na kinatawan ng hotel, ang pamilya ni Hugo ay mainit na pinag-usapan tungkol sa kanilang pag-consume ng malaking halaga nang walang kakayahang magbayad. Malinaw na sinuri ng investigator ang seryosong katangian ng sitwasyon. Ang pamilya ni Mang Ernesto ay malinaw na alam na ang mga supplementary card ay nasa ilalim ng pangalan ng iba at nakasalalay ang pagbabayad sa isang tao, ngunit nagpatuloy pa rin sa pag-avail ng malaking gastos pagkatapos ay nagkulang ng bayad. Ito ay may sapat na batayan upang mag-imbestiga bilang potensyal na kriminal na kaso. Ang banta ng isang criminal filing ay nakabitin tulad ng espada sa ulo ng dalawang ama't anak. Ganap na inalis ng takot ang kahuli-huling natitirang dignidad ng mga taong sanay sa pamumuhay na nakabunton sa aking pawis. Naunawaan nila na kung hindi malutas ang napakalaking utang ngayong gabi, bukas ay haharapin nila ang pagkakasangkot sa batas at ang kanilang reputasyon ay mabubura ng walang hanggan. Sa kawalan ng ibang paraan, si Mang Ernesto ay nanginig na iniabot ang kanyang telepono, humihiling na mapahintulutan ng opisyal na gumamit ng cellphone. Ang kanyang huling target upang humingi ng tulong ay isang real estate broker na espesyalista sa mabilis na pagbebenta ng bahay sa kanilang lugar. Ang tanging asset na nananatiling nasa pangalan ng pamilya ni Mang Ernesto ay isang lumang bahay sa isang makitid na eskinita ng Sampaloc, ang dati nilang tirahan bago ko bilhin ang mas malaking bahay para sa kanila. Ang lumang bahay ay nakakulong na, mula noon ginagamit bilang bodega ng mga lumang gamit. Nang lumabas ang broker sa himpilan ng pulis, agad niyang naamoy ang desperasyon ng pamilya ni Mang Ernesto at walang awa niyang pinresyuhan ng napakababa. Ang lumang bahay, kahit matanda na, ay nakatayo sa isang malawak na lote ng halos 60 metro kwadrado sa isang lugar na tataas ang halaga. Ang pinakamababang presyo sa merkado ay kahit iling 1,000 milyong libong-libong-libong. Ngunit ang broker ay nag-alok ng 1,200,000 lamang sa kondisyong pipirmahan ang lahat ng dokumento at notaryo ngayong gabi at magbibigay ng kumpletong bayad. Nang marinig ni Doña Cora ang napakababang alok, kinagat niya ang kanyang labi hanggang dumugo ng sama-sama iyon ang kanilang pag-ipon ng buong buhay, ang tanging matandang ari-arian. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang asawa at anak na nakaupo ng maliit sa harap ng mga investigator, wala na siyang ibang pagpipilian. Yumukod siya sa iyak, pumayag. Matapos maibayad ng broker ang 25,800 sa account ng hotel, sa harap ng pagsaksi ng pulis lahat ng civil mediation procedure ay nakumpleto. Ang mga resibo ng bayad ay napirma, ang salaysay ay natapos. Halos madaling araw na, ang pamilya ni Hugo ay lumabas sa pintuan ng himpilan ng pulis. Nakatawid sila sa parusa, ngunit ang presyo ay labis na mahal.
para sa isang handaang walang laman na tumagal ng ilang oras para sa ilang papuri na galing sa mga tao na hindi naman talaga magmamalasakit sa kanila, na ibenta nila ng walang pagsasaalang-alang ang kanilang huling matandang tirahan. Ang malamig na hangin ay naghahatid ng matalim na simoy. 3 tao ang dahan-dahang nagmamartsa sa walang taong kalye, walang kayamanan, walang dignidad, nagsisimulang maranasan ang mapait na katotohanan ng buhay na walang suporta. Ako naman noong gabing iyon ay nakatulog ako ng malalim na hindi ko pa naranasan sa matagal na panahon. Kinabukasan, nang ang unang sinag ng araw ay sumilip sa bintana ng aking kondominium, nagising ako ng may ganap na kaligayahan. Pumili ako ng puting professional na blazer na elegante, magaan na naka-makeup at may kumpiyansang lumabas. Ang unang destinasyon ko ngayon ay hindi ang aking mga butik, kundi ang regional trial court sa aking lugar. Sa aking mga kamay ay isang makapal na folder ng mga dokumento na maingat at sistematikong inayos. Opisyal akong nag-file ng petition for annulment laban kay Hugo. Kasama sa petition ang lahat ng ebidensya, ang kumpletong transaction statement ng 10 supplementary cards sa nakalipas na 3 taon, kabuuang mahigit ang 1,080,000. Kasama rin ang mga screenshot ng mga nanlalait at naganapang banta mula kina Doña Cora at Mang Ernesto, at ang mga video na kuha ng pagmamalupit sa akin sa hotel na nakolekta ng aking abogado. Sa aking petisyon, hinihingi ko sa korte na mabilis na resolbahin ang annulment at pabayarin ang pamilya ni Mang Ernesto at si Hugo ng kabuuang halaga ng nilustay nila mula sa aking mga card, dahil ito ay personal na gastusin nila, hindi para sa kapakanan ng aming kasal. Ilang buwan pagkatapos, ang hearing ng annulment at property dispute ay naisagawa sa harap ng hindi matutumbasan, malinaw at hindi mapanghihinaan ng loob na mga ebidensya na aking iprinisenta. Si Hugo at ang kanyang pamilya ay walang kayang itutugon. Ang hukom ay nagpasya, tinanggap ang annulment petition, at inutos ang pamilya ni Mang Ernesto at si Hugo na magbayad ng kabuuang 1,580,000 sa akin sa loob ng itinakdang panahon. Sa harap ng desisyon ng korte, ganap na nabuwal ang pamilya ng aking dating asawa. Ang pera mula sa pagbebenta ng lumang bahay, matapos ibawas ang utang sa hotel at bayad sa broker na nagpress ng presyo, ay US 1,101,000 pa lang ang natira. Pinilit nilang ibigay ang lahat ng natitirang pera na iyon upang tuparin ang utos ng korte at ibalik sa akin ang hustisya. Nawalan ng lahat ng ari-arian, walang tirahan, hindi na rin maglakas loob na harapin ang mga kamag-anak dahil sila ay tumalikod na rin sa kanila. Ang pamilya ni Doña Cora ay napilitang magrenta ng isang maliit na paupahang kwarto sa isang masikip na gusali malapit sa ilog. Si Mang Ernesto, dating tagahanga ng mahal na bote ng alak at antiques, ay ngayon ay nagtatrabahong tsuper ng tricycle para sa pang-araw-araw na gastusin. Si Doña Cora, ang babaeng sanay sa buhay sa luho at serbisyo ng lahat, ay ngayon ay kailangan na nitong pumunta sa palengke upang pumili ng pinakamurang gulay, lumapit sa mga tindero para humingi ng tawad sa presyo. Si Hugo, nawalan ng asawa na pinagkakakitaan, may masamang reputasyon ng fraud, tinanggal sa trabaho, ay naglalagalagang gumagawa ng laboring jobs upang mabuhay. Ang kahihiyan, kahirapan, at walang tigil na pag-aaway ng sisi sa isa't isa ay naging pang-araw-araw nilang kasamahan. Iyon ang karampatang wakas para sa mga taong walang utang na loob, malupit at sanay mabuhay sa gastos ng iba. Sa aking bahagi naman, nang lumabas na ako mula sa pinto ng korte, itinangos ko ang aking ulo sa maliwanag na asul na kalangitan, huminga ng malalim at naramdaman ang pagpasok ng hangin ng kalayaan sa aking dibdib. Lahat ng pasanin, lahat ng tanikala ay ganap na nahulog. Nabawi ko ang aking pinaghirapang pera, ngunit higit sa lahat nabawi ko ang aking buhay, ang aking dignidad at ang aking pagpapahalaga sa sarili. Tahimik na nagsalita sa aking sarili. Mula ngayon, ang aking buhay ay magiging maliwanag at malaya lamang. Gagamitin ko ang aking sariling mga kamay at isipan
upang likhain ang aking kaligayahan. Hindi ko na kailanman pahihintulutan ang sinuman na trampahin o samantalahin ako muli.